Patuloy ang pagdagsa ng mga nakikiramay sa burol ni dating House Speaker Jose De Venecia sa Taguig. Para sa Update Live na magbabalita, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Cheryl, mamayang alauna nga ng hapon ay inaasahan na muling magbubukas sa publiko ang lamay ni dating House Speaker Jose De Venecia dito sa Taguig City. Kanina nakita nating nagtungo rito si Bulacan Representative Salvador Pleito na tahimik na nakiramay at sumilip sa labi ng dating House Speaker na agad ding umalis makalipas ang ilang minuto. Pero kagabi, higit na mas marami raw ang mga nakadalaw dito. Kabilang sina Senator Kiko Pangilinan, Mig Zubiri, dating House Speaker Martin Romualdez, COMELEC Chairman George Garcia at former Senator Cynthia Villara. Pati sina dating Vice President Jojo Marbinay, Senators Loren Legarda at Sherwin Gatchalian. Kilala si Manong Joe o JDV bilang longest-serving House Speaker na naka 5 terms matapos ang EDSA People Power Revolution. Kasama sa landmark clause na kanyang isinulong ang Philippine Economic Zone Act, New Basis Conversion and Development Act at Dollar Remittances Act na malaki umano ang ambag sa paghubog ng Republika. Kilala rin si De Venecia bilang mamamahayag at diplomat na naging susi sa pagbuo ng Nooy Rainbow Coalition at Sunshine Coalition na alyansa ng iba't ibang political parties sa bansa. Hanggang February 13, bukas sa publiko ang burol dito sa Heritage Memorial Park sa Taguig City mula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Sa Sabado naman hanggang Linggo, February 14 to 15, dadalhin ang labi ni De Venecia sa kanyang hometown sa Bonoan Gazette, Dagupan City. At sa February 16, isang memorial and necrological service ang isasagawa sa Batasang Pambansa. Cheryl, matatandaan natin na si De Venecia ay tumakbo rin bilang Pangulo noong 1998 kung saan pumangalawa siya sa nanalo na si dating Pangulong Joseph Estrada. No? Samantala, nakatakda namang ilibing si JDB sa Miyerkules sa February 18 dito lamang sa katabi nitong sementeryo sa libingan ng mga bayani. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.